Sino? Okay, Tita Aida, representative. Matatapos na to eh. Hindi pwede, tite. Dahil dapat talaga anak. So anyone? Si Ricky, isang message. Stretcher. Kailangan ng ambulance. Hindi ka lang kamatis yan. Ako ba talaga? Eh, well, alis na alis yung mga kapatid mo. Pwede umupo din? Diyos ko. Ayun. Good afternoon sa inyong lahat. Parang hindi ko kaya na upo. Naipit ang aking cowbell. Ang dami ng reunion tayong nagdaan. And ito talaga yung patunay na buo talaga yung pamilya ng Berino Onal. Kasi syempre hindi naman din may iwasan, di ba, na nagkakaroon ng samaan ng loob. Pero in the end, ganun pa rin, strong pa rin yung bonding natin. And hindi naman din sa first generation or second generation. So lahat ng generations na-experience yun. Pero yung I'm proud talaga dahil lahat talaga ng mga magpipinsan very close. So parang pag nagkita, akala mo isang taon na hindi nagkita. Ang turingan ninyo parang magkakapatid. So, katulad din dun sa sinabi kanina sa speech, kung ano yung puno, yun din ang bunga. So, yung thankful ako, kasi syempre, dun sa mga apo ni Lola Elisa, ni Lolo Raimundo, hindi nila sila kasi pero kasi naabutan. Pero kasi kami naabutan namin yun. Naiba talaga yung pag-aalaga na ginagawa nila sa mga anak nila at sa mga apo. Pag dumalo kayo sa Taal, yung ancestral home, mapakasaya. Kasi, ayun na, yung magtatakbuhan na kami. Kukuha ng Indian mango, mag-aalay, pag-fiesta. So, ganun na, kaasikaso sila, Lola Elisa. Sinasama pa ako noon, luluhod kami sa simbahan. Sabi ko, Nay, lalakarin natin talaga ito paluhod, Talagang, ay nako, kuling na lang magdasal natin, Nazareno dress na rin ako. Ayun, tapos sila Tito Roland, sa amin sila din tumira, nila Tita Cherry, sila Tita Dita, nakasama din namin, si Tita Maricel, si Kuya John. Grabe yun. Kung kilala niyo yung daddy ko, sobrang din yun, hospitable. So, kung saan man kami inabutan ng baha, si Tita Cherry, sasama ako noon sa lahat ng movie tours ni Sharon Cuneta. O yan, Christian, hindi mo alam, big fan siya. Ni Sharon Cuneta, Justin. At ang mga poster, di ba, winner, wagi, nandun talaga, nakakabit. Pinupuntahan namin yun. Tapos susunod kami ni Daddy kasi nasa stranded na kami ng baha sa movie house sa Cubao, sa Araneta ba yun? Ayan, pinupuntahan namin si Sharon Cuneta. Tapos si Tita Maricel naman, ligawin. Diyos ko, Tita Maricel! Ako, ikaw yung pinag-uusapan dito. Alam mo ba, ang inay, hirap na hirap. Dahil ang mga nandiligaw sa kanya na kapila, simula ngayon hanggang barangay hall na malamig. Ganon. Tapos, magpa-party yan. Mas maiksi pa sa shorts ko ang miniskirt niya. Take note. Ganyan si Tita Maricel ng bata. Tapos si Tito Alan kasi, di ba, nag-mix-mix yan. So sila Kuya John. So lahat ng generation nila, na ko siya, na-witness ko siya. Yung 80s, yung New Wave. Tapos si Tito Roland naman, si Johnson & Johnson, wala pa kasing anak. Pag may family day, kami yung sinasama ni Tito Roland. So yun yung mga nare-reminis ko na masasaya. Eto, serious note, nagpapasalamat ako sa mami ko at saka sa daddy ko.
sa pagpapalaki nila sa amin. Ako lang yung only girl. Mukha bang girl? Hindi, boy. One of the boys na rin. Kasi tatlong, pwede rin, girl, boy, bakla, tomboy. Hindi, joke. Ako lang, oo, may Barbie doll ako, pero hindi ako ma-Barbie doll. So ako, nagte-text, nagtuturumpo, so ganun din. So yung childhood memories namin sa Mayon. Andun na, din yan nila Tito Maricel, nila Tito Roland. Kaya kilala ni Tito Roland yung mga kapitbahay namin doon. Ay, parang ang haba. Ako na lang, hindi pa ako tapos sa... Hindi, meron tayo Meron dito. pa ba? Overnight naman ito, di ba? Oo. Yung pinaka-lowest point namin is yung nawala yung daddy ko. Actually, hindi pa ako nakaka-get over talaga. Iniisip ko lang na nandito siya. Iba masakit, mawala ng magulang. Kaya dun sa mga pinsan ko, na nandito pa yung nanay tsaka tatay nila. I-cherish mo yung mga moments din yun. Iparamdam mo sa kanila kung gaano niya sila kamahal. Kasi, hindi ko alam na kung daddy's girl ako, pero ang hirap. Ilang years na, 11 years, pero hindi pa rin ako nakaka-move on. Parang lang no? Hindi ako nakaka-move on. Get over. Ayun. Of course. Miss ko ba yan? Of course. I watch my little bosses. Ayun. Ayan. Sige na. Iyon. Tapos, si Mami, lahat ng mga pagsubok namin sa buhay, lagi ka nandyan. Kita niyo naman, senior citizen na, ayaw pa rin tumigil sa pagtatrabaho kasi lalo daw siya magkakasakit pag nasa bahay siya. Tapos, masikaso siya sa mga apo. So, nakuha ko sa kanya yung pag-aasikaso. Kung ano yung pag-aasikaso niya sa amin, ganun din yung ginagawa ko sa pamilya ko. So, pag day off, talagang pag-isip mo, magagayag ka na, akala mo may kantin sa bahay. Dahil hindi ka pa tapos mag-prepare ng lunch, iisipin mo na kung ano yung mo sa merienda, tapos sa hapunan. So, ganun lang yung routine namin talaga. So, ganyan si Mami, masyado siyang masipag. Parehas kami. Bakit? Kasi, hindi ako masyadong domesticated. Si Mami ganun din. Siya yung breadwinner namin. So, hindi tulad ng ibang nanay na nasa bahay na. Actually, lahat sila parang ganon na yung hindi mo man nakikita minong-minuto sa bahay. Kasi, alam mo, nagtatrabaho sila para may makain, may ipagpaaral sa mga anak. Pero kahit na ganon, yung pagmamahal, nandun. Naramdam mo. Kaya, yung mga nasa third generation, na hindi nyo nakikita yung mga mommy nyo, tapos pagka family day, tapos pagka Sunday, yun lang. So, yung quality time, i-grab nyo na lang yun, yung opportunity na makasama sila. Of course. Of course! Wala na akong masabi. Thank you kay Tito Roland, sa lahat ng tita ko, sa mga tito ko, sa mga pinsan ko, mga kapatid ko, mga lahat ng taga-Katina! Thank you so much! Thank you, Araneta! Salamat, baby.